Nangangailangan daw ang Department of Education ng mahigit 300 bilyong piso para makumpleto ang mga kulang na classroom sa mga public school. Sa budget hearing sa Senado, sinabi rin ng DepEd na kailangan nila ng 11 bilyong piso para sa feeding program sa mga mag-aaral. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Kaunti na lang bibigay na ang bahaging ito ng kisabe sa isa sa mga silid-aralan sa Salisay Elementary School sa Dagupan City. 4 na classroom doon ang may demolition order na. Delikado na para sa mga mag-aaral at guro ang lumang gusali na pinepeste na ng anay. May crack din ang ilang pader. Yung structure itself, medyo hindi na po niya kayang hindi na siya kayang gamitin for normal operations. Ilang beses na rin daw nakahuli ng ahas sa lugar. Dahil kulang ang mga classroom, shifting muna ang klase. Sa datos ng DepEd, 159,000 ang kulang na classroom sa bansa. Kasama na rito ang 440 classrooms na nasira ng bagyo at sakuna. Sa pagdinig ng Senado, sabi ng DepEd, humigit kumulang 2 million pesos ang kailangan para maitayo ang isang classroom. Para makumpleto ang backlog, mahigit 300 billion pesos ang kailangan. Pero 10 billion pesos lang ang pondo ng DepEd para sa capital outlay ng mga school building. Based on the NEP, Mr. Chair, I think we're getting the same amount. I think we got 10 billion. Uso pa rin daw ang 3 shift ng klase sa mga highly urbanized city. Para short change ang ating students sa 3 shifts, pinaka-short change. But sa 2 shifts, short change din siya compared sa regular. Isa sa mga aksyong nakikita ng DepEd ay ang pagpapalawak ng Senior High School Voucher Program kung saan mabibigyan ng subsidy o tulong ang mga karapat-dapat na estudyante sa private schools. Patuloy na problema pa rin ang kakulangan ng guro. Overworked teachers or teachers that are teaching beyond 6 hours, it's beyond the physical capacity of the teacher. Sagot ng DepEd, inaaral na nila ang kanilang deployment system para sa mga guro. Aminado silang hirap pagpadala ng mga guro sa mga malalayong lugar. And with the 10,000 teacher allocation that we are given every year, it's not enough to cover all our teacher shortages and the demands in the schools where we are over the ideal ratio. Bukod sa kakulangan ng guro at classroom, balakid din sa maraming estudyante ang gutom. Kaya mahigit doble ang hinihinging budget ng DepEd sa 2024 para sa pagpapalawak ng kanilang feeding program na balak na nilang gawing buong school year. Isa pang balakid sa mga estudyante nung nakaraang school year ang matinding init sa mga classroom noong tag-init. Kaya nabuhay doon ang mga mongkahi na ibalik sa Hunyo ang pasukan para Abril hanggang Mayo ang bakasyon. Pero ayon sa DepEd, posibleng abuti ng 5 taon ang dahan-dahang pag-a-adjust ng araw ng pasukan. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Mauna ka sa mga balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.